bakit nila minamadali na isakay si Tatay Digong papuntang Netherlands? So para pagka naisakay nila, naipalipad nila yung eroplano, wala labas na ang Pilipinas, wala nang jurisdiction kasi nandoon na sa Netherlands. So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, tinitignan ko walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at padadala nyo sa ibang bansa. That's the point. Yung ang PNP, pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Mga kayon, welcome back. I'm Joe Malone TV. Para sa issue ng bayan ating pag-usapan, hindi ako na masyadong nag-sound effect the way I used to dahil masama pa rin ang loob natin, syempre. Ayoko nung parang jolly yung dating na parang kinakatuwa pa natin kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Remember na I will stand for what I believe. Hindi ko na kailangan sumayo pa sa gitna. Hindi ko na kailangan pang mamangka sa dalawang ilog. I only dedicated my channel to dito sa mga sinusuporta natin. PDP Laban, Isko Moreno, Along Malapitan, Congressman Ernest Dionisio. Siyempre, ang mga Duterte. Mga kayon, maraming salamat sa mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa akin, sa pagsuporta nyo bilang naniniwala kayo na isa akong sumusuporta rin sa mga Duterte. Maraming salamat sa inyo. Nasaan lupalop ka man, OFW ka man o dito sa Pilipinas. Mega love shoutout sa inyong lahat. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin, di ba? At syempre shoutout sa mga bagong members natin dito. Ito, sila Franklin Forog. Nakalima na pala tayo. Si Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, Franklin Forog, pati na si JU Production. Maraming salamat. Kung gusto nyo magpa-member, meron tayong membership dyan. May bayad dyan, pero kung nakakaluwag-luwag ka, gusto mo mag-share ng blessing mo, pwede ka magpa-member sa atin. Kung hindi naman, okay na sa akin yung subscribe. Paki-check, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-subscribe. At sa tabi ng subscribe button, merong bell icon. Paki-click yung bell icon, tapos paki-click yung all. Yan yung suporta nyo sa akin. Maraming salamat bilang Duterte supporter na rin. Dahil sa inyo, gaya nyo pala, tuloy-tuloy lang ang laban. Alam ko meron tayong pinagdadaanan ngayon na mabigat dahil kagabi pa ako hindi makatulog kaya hindi ito yung intro Kasi alam ko ang bigat sa damdamin talaga, ang bigat na ito. Pero kailangan pa rin natin mag-report sa inyo, kailangan pa rin natin magtrabaho. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa Duterte pati na rin sa akin. Alam nyo yan, kayo lagi yung inuuna kong pasalamatan. Attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung sa kayo naroroon, kung saan lupalop o area, exact location nyo. Kung nasa ibang bansa ka man, Sweden, Singapore, Hong Kong, paki-comment dyan. O baka mamaya nasa Netherlands ka, paki-comment dyan sa baba. Sa Pilipinas din ganun. If you're watching from Cebu, Mactan, Taguig, Bulacan, Cavite, Laguna, Pangasinan, Pampanga. Paki-comment dyan sa baba. Nasa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung mga video natin. Maraming salamat mga kayon. Ito na, si Senator Peter Alan Cayetano. Merong, bugso rin ang damdamin na sinasabi dito. At nakakahanga kasi kahit papano even though na yung boses niya nanginginig-nginig na, gusto niyang isipin na gamitin daw yung utak, wag daw yung damdamin. I agree to that. Latest nga pala ngayon, asan na ba? Si BP Inday Sara, lumipad na kaninang umaga. Nakaalis na ng Pilipinas kaninang 7:40 ng umaga. March 12, lulan ng Emirates flight number EK337 patungong Amsterdam, Netherlands. So yan yung pinaka-latest. Lumipad na si BP Inday Sara. Siyempre, talagang lilipad dyan. Tatay niya yun, di ba? Bilang tayo naman mga supporter, dito natin mapapakita yung pagmamahal natin kay Tatay Digong. Hindi naman tayo pwede lahat pumunta sa Netherlands. No? Pero hintayin nyo. Pasensya na kasi medyo naglolo ko yung laptop. Sobrang bagal ng laptop. Kagabi pa ako dapat may upload. Ang bagal ng laptop kasi outdated na to Pati yung cellphone ko outdated na din Kaya talagang ang hirap Gapang talaga yung pag-upload.
Pupunta tayo doon. Baka pumunta tayo sa Villamor Air Base this week para makibalita. Ay, gusto ko makita kung ano yung nangyayari sa grounds eh. Lumalabas na. Sa ginawa nila, mas ginising lang nila yung taong bayan. Mas pinaalala lang nila yung taong bayan kung sino talaga yung karapat-dapat na presidente. Ginising lang nila. Ginising lang nila. Maraming salamat sa inyo dahil sa paggigising nyo dito sa mga kapwa Pilipino ko na talaga na mga nakatago lang yung emosyon pero handang-handang lumaban. Pakinggan natin Senator Peter Alan Cayetano. Good evening, everyone. There's so much confusion. Hindi dapat ito. So, kanina, pasensya na po kayo kasi napaka-windy. So, baka hindi nyo po narinig yung sinabi ko. As you know, no, I've been talking about principles and values, trying to be constructive, trying to be supportive sa lahat. But sinabi ko nga kanina na dapat yung legal remedies are available to everyone and yung due process is available and guaranteed to everyone. I'm trying to be deliberate kasi nga kagabi sabi ko sa inyo, wag emosyon, Yes. isip muna. Kanina nung nag-unfold yung pag-aresto at wala pa yung warrant of arrest pero pinag-uusapan na nandyan na, I was soberly and quietly patiently listening. Yung isang channel pinila isa-isa ang mga kalaban ni President Duterte from mga legitimate human rights lawyers, former Senator De Lima, those from the Philippine left, napakarami and basically rejoicing. And I respect their rights, di ba? Pinaglaban nila to yung legal at sinasabing human rights sila. Pero hindi ba yung human rights due process? Yes. So let me stop there. Galing. In the first part, ang sinasabi ko, naiintindihan ko that there's always two sides to an argument. And when you go to court, kung Due ano man process. korte yun, quasi-judicial, when you go to a fiscal, when you go to an international court, precisely nga kasi hindi kayo magkasundo. So hindi ko tinatanggal sa human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa airplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa airplano tapos dadalhin doon? Exactly. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, may isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So, yun po ang sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process. Yes. And letting everyone avail of the legal remedies. Yun yung tinanggal nila. Doon nang gagalaiti yung tao eh. Biri mo, wala pa yung warrant of arrest. Parating pa lang. Pwede ba yun? Hindi ko alam Hindi ako expert pagdating sa ganyan. Pero pwede ba yun? Biri mo, on the way pa lang yung warrant of arrest. Hindi nga mabasahan ng Miranda rights eh. Kasi wala pa yung warrant of arrest eh. Kumbaga, paparating pa lang daw pero dinating na kaagad. Di ba? Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa aeroplano. Yeah, di So, ba? eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa aeroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung President, napaka-importante kung anong pinapakita natin sa lahat. So,
Sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. Yes. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo? Sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva, winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, hindi ko lang alam ha, baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV bago ako umalis kasi meron pa akong taping at appointment tonight. Tinitignan ko walang mga human rights na nagsasabing tama yung warrant of arrest pero sandali lang, mali na sinakay nyo na lang sa airplano at Yes. padadala nyo sa ibang bansa. That's the point. Yung ang PNP, pagka may hinuli, di ba, na aktivista, sabay-sabay na lahat ng mga human rights activists na, ba't nyo hinuli? Ba't nyo hinuli? Give them, kailangan may abogado sila, kailangan due process, nabasahan sila and everything, ganyan. No? So, kanina, binasahan ng Miranda rights, may warrant of arrest, so okay yon. Pero yung isasakay mo sa airplanos, anong korte sa Pilipinas ang nag-order nun? Diba? So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito, sige, sabihin mo pwede yon, but hindi ka pwedeng pumunta ng korte at hindi pwedeng i-sort out muna ng korte yon. Bigla mo na lang isasakay sa aeroplano. No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? Pag sinabi mong kidnap, I'm not talking about the legal term, yung colloquial term, no? Yung ordinary meaning ng Pilipino. Kapag ka may legal authority ka na kunin yung isang tao, hindi kidnapping yon, di ba? So, maa-argue na kailangan arestuhin kasi nga, yun ang interpretasyon ng gobyerno natin ngayon, tapos whether sa krame or kung saan man siya i-detain, di ba? Pero, yung hindi mo binigyan ng 24 hours yung kanyang mga legal counsel na questionin to sa korte. So, no wonder yung bata, kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? Correct. So, hindi ako pwedeng hindi magsalita kasi parati namin sinasabi sa aming show, Cayetano in Action with Boy Abunda, na yung tama. Yun din ang turo ng atatay. Ang mali, di ba? Mali. Tama. Sa Biblia. Kung anong tama ay tama. What is right so is I right. don't feel that I have to speak on all legal issues, and I really try to be supportive of each and every administration because I know mahirap maging nasa administrasyon, di ba? But at saka napakahirap po i-defend yung hindi natin kasundo, hindi natin kabate, yung lalo kung parati ka in-Alaska and everything. But ano ba yung bare minimum, di ba? Yung bare minimum is yung karapatan nung kalaban mo respetuhin at may karapatan siyang tumakbo sa korte. So I'll end there, but I hope no na may nakikinig pa tayong lahat. I believe that lawyers are officers of the court. Yun ang turo sa atin sa law school. I don't think may pumapasok naman sa law school na hindi idealistic. Lahat naman tayo halos gumagraduate ng idealistic. Tapos nagiging practical pag nagpa-practice na, nasa gobyerno, nasa business. But there are times that we just have to stand up for what's right. And we have to echo that para malinaw sa lahat. So, kailangan malinaw sa DOJ, sa PNP,
sa Nanginginig militar. yung boses ni... Kailangan malinaw po Peter. sa practicing lawyers, malinaw sa mga businessmen, malinaw sa mga anak natin, kahit 7-year-old yan, grade 1, grade 5, na sa Pilipinas, pagka may nag-accuse sa'yo, you can go to court. Pagka hindi malinaw, katulad ngayon, there's so much confusion, you have a court, you have a system that's working, that you can go to and you can run to, and you give them reasonable time. Di naman namin sinasabi na Mabagal, mabilis. 15 days, 30 days, Oo. 2 months, hindi nag-action yung korte. Huwag niyong gawin yung tama, yung dapat tingin yung tamang gawin, di ba? Pero yung kalilipad lang galing dito, yun nga, 80 years Hong old, Kong, kailangan 80 years ng old. medical attention, tumakbo na yung mga lawyer sa korte, bigla niyong isasakay sa aeroplano, tapos dadalhin nyo na sa Hague. Anong reason, di ba? Anong alam ko rason? serious yung charges. Isa po ako sa nagtanggol dyan at isa po ako sa who listen to criticism, and I also criticize behind closed door, and I also drew the lines, no? Having said that, there was always a court to go to, and there was always palitan ng kuro-kuro, palitan ng ideas, palitan ng akusasyon para mapag-usapan, 'di ba? So si President Duterte, former President Duterte, iba magsalita sa human rights. Ako, I've always respected you. Kahit magkabila sa politika, I've always said na trabaho nyo yan. Kahit yung tatay ko noon, ang daming mga controversial cases, yung ibang human rights lawyers, ite-take nila kahit na ang baho-baho, kahit ang galit na galit yung tao doon sa accused, meron abogado, I have to defend their rights. At tinuruan niya ako na respetuhin mo yung mga yan, Alan, kasi kailangan may magtanggol ng basic rights nila. So, pinakasimple lang sa akin, hindi ba basic right ng kahit sinong Pilipino, much more a former president, di ba? Hindi ba Yes. basic right niya naman na he can go to court and ask the court to interpret bago nating gawin? Paano po kung 1,000 ang gustong ipadampot ng ICC. ng ICC na yan? So, 1,000 airplano na ba ang nakahanda para ilipad isa-isa? Di ba? Ganun At hindi na kabilis. pwedeng pumunta sa korte. Baka sabihin nyo sa iba sa inyo na absurd naman yung sinabi mo, Kuya Alan. Hindi po, sa debate po, may tinatawag na argumentum ad absurdum. You bring the argument to the absurd para nga you can assess kung yung ginagawa mo tama. Diba? So, let me pose that question. If the ICC now orders the arrest of the whole Supreme Court, they order the arrest of the whole Congress or Senate, they order the arrest of a sitting president, will we now arrest them and put them on a plane and send them there? Sabihin nyo, absurd, hindi So, nung 2022 halimbawa, nung bago yung administrasyon, you have 2 congresses who supported PRD. You have the Supreme Court na nakaramihan at that time was appointed by PRD. 'Di ba? May mga court, may mga cases na So, pwedeng sabihin ng ICC, sama-sama kayong lahat. 'Di ba? So, yun yung isa na absurd ba 'yon? But that can happen, 'di ba? O secondly, yung sinabi ko, hindi matataas na tao pero marami. Let's say they suddenly send na 200 names of PNP or former PNP, 100 from PDEA, they send you 200 names from the AFP, they send you names from the cabinet, etc. So 500 yan, 1,000. Arestuhin natin sabay-sabay yan, tapos hindi natin hihintayin sabihin ng korte, doon na lang sa Hague. Lumaki po ako na alam ko po yung saying, sa presinto ka na magpaliwanag. Pero may bago na ngayon, sa Hague ka na magpaliwanag. Mahirap po magpaliwanag sa Hague. At anong gagawin ng embassy doon after makita yung nangyari dito? Will they give assistance to PRD knowing na dito hindi natin hinintay yung korte? Paano yung mga lawyers na kailangan niya doon? Paano yung doctors na kailangan niya doon? So, it just boggles my mind how we could put him on a plane then just say sa Hague na lang magpaliwanag, no? So, I'm talking to you from the heart, but I'm also a lawyer, a former speaker, former DFA secretary, former congressman, so and a lawyer. So, 'di ba ang tinuturo sa atin pinakasimple, ano ba yung reasonable?
So hindi ba reasonable na patulugin siya, na may doktor, let him get some rest, Yun ang see what tama. will happen tomorrow sa Supreme Court. Yes. See Mamadali what no? the lawyers from both sides do in terms of seeking legal remedy, then give everyone due process, and then sort out the confusion, di ba? Sort out the confusion, di ba? So guys, I'll stop there. I know many things of what I said is being felt nationwide. I know this is a very divisive issue. I'm looking at Facebook before I decided to speak. Hating-hati or mas maraming iba-iba, but yung point ko nga pagdating sa due process at legal remedies, hindi dapat tayong hati-hati, di ba? Hindi dapat tayong doon. Dapat yung pinakasimple na let me leave you with this. Ang Diyos ay all-knowing. Alam niya na kinain ni Eva at Adan yung forbidden fruit. Pero ano sabi ni Lord? Nasaan kayo? Ba't Yes. kayo nagtatago? Yes. Tapos nung sinabi ni Binigyan pa rin ng Adam benefit and of the Eve, doubt. we're hiding, we're naked. Sabi niya, why are you naked? Alam na ng Diyos kung ano nangyari, pero binigyan pa rin niya ng due process Yes. si Eva at Adan by asking them. So when the lawyers go to the court and saying, ano ba tong warrant? Ano ba tong ICC? Tama ba? Mayroon ba jurisdiction? So, ngayon sa media nag-argue lahat ng abogado okay lang yon para maintindihan natin. Ng Pero tao, oo. pagka nilipad mo na, mutin academic na, ang Hague ba susunod pag sinabi ng Supreme Court, ibalik mo yan? Ang sasabihin ng Hague, kami na may jurisdiction dyan, no? So, I don't think may conflict yung sabi, Roy, umiyak ka lang dyan, wala ka nang magagawa kahit lumuha ka ng dugo. Hindi totoo yun, Roy. Una-una po, ang pag-iyak sa bayan, pag-iyak ng puso namin dahil nga walang due process, para sa atin lahat yun, para din sa iyo. Kung ikaw o kamag-anak mo ihulihin tapos sabihin sa iyo sa Hague ka na magpaliwanag. Walang due process. Ganito din po ako kung ang hinuli ay taga-admin ngayon. Ganito din po ako kung ang hinuli ay kalaban namin sa Taguig. Siguro wala lang ganitong public attention dahil hindi natin papansinin lahat. Yes. Diba? Patunayan kung mali, simple lang po. Pumunta ka sa law school, kahit sinong teacher sasabihin sa yung mali kasi may due process dapat. Diba? Due process, there is no power in this world that is above due process. Not the United States of America, not the United Nations, not NATO, not the ICC. Sabi ko nga sa inyo, ang God above us Pero makikita mo, all throughout the Old and New Testament, may due process siya. Di ba? Nagtatanong muna at binibigyan tayo ng tsansa. Of course, tayo guilty, no? So mga kapwa, mga kapatid na abogado, regardless po kung administration tayo position, and I'm not speaking against any one person or any one group. I'm just saying mali. Walang Ang due tama process. ay tama at mali Yes. ay mali. So, tanong ni Leslie, may TR no ba Supreme Court? Sa pagkaalam ko, Leslie, wala pa. Pero ang pagkaalam ko, you give them reasonable time. Ang problema kasi pag nasa airplano at lumipad na, susunod ba yung piloto pag sinabing may Supreme Court? TRO. TRO, wala ka na sa jurisdiction ng Pilipinas. Pag nandun sa Hague, pag nag-utos tayo sa Interpol, ibalik nyo si Duterte dito, ibabalik ba nila? 'Di ba? So, 'di ba nangyari yan sa gusto ng US kunin na kaagad si Congressman Jimenez? Ang haba pa ng proseso na nangyari. Kasi nga binigyan pa nila ng lahat ng pagkakataon dito sa korte na magpaliwanag muna kung tama yung extradition or hindi, 'di ba? Sabi do meron na daw. So kung meron good. I really don't know. That's why I said may meron pong confusion ngayon. Ang point lang po namin mga abogado, may legal remedies hindi mo pwedeng i-deny at saka yung due process. Yes. So yung due process pumapasok yun kung ibibigay mo yung legal remedies, 'di ba? So kung sasabihin mo, sige Alan, pwede ka magpaliwanag sa korte, pero tatalian mo ako, bubusalan mo ako, plaplatan mo kotse ko at hindi ako makapunta sa korte,
para i-file, di ba? So ano kaibahan yun pag sinakay mo siya sa airplano at wala na siya dito, di ba? Yes. So I'm not saying he shouldn't face that. I'm saying if the court says and it's all legal, yun, di ba? Hindi ako naniniwala na kung ano ang sigaw, kung ano yung majority, kung ano yung tama, di ba? So let me stop there and ask everyone to say a prayer. Yes. No, not for any specific group or political leaning. Say a prayer for our judicial system, say a prayer for our country, say a prayer for our children kasi nanonood sila dito. God bless you guys. Good night po. Sa lahat ng mga nanonood dito sa atin, sa Joe Malone TV, lalo-lalo na yung mga nasa abroad, o dito man sa Pilipinas, sa lokal, kung saan hindi siguro ganun kayo ka-aware, na tsambahan nyo, napanood nyo ko, o ganito na po nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba? Gaya na sinasabi ni Senator Peter Alan Cayetano, yung due process. 'Di ba? Tama naman eh. 'Di ba? Bakit nila minamadali na isakay si Tatay Digong papuntang Netherlands? So para pagka naisakay nila, na ipalipad nila yung eroplano, wala labas na ang Pilipinas, wala nang jurisdiction kasi nandoon na sa Netherlands. 'Di ba? So kahit lumabas nga daw yung TRO, assuming na may babalik pa ba si Tatay Digong, according kay Senator Peter Cayetano, di ba? Marami nagko-comment sa akin dito. Latest nga pala, no? Latest. Pinahigpit yung seguridad ng mga kapulisan doon sa EDSA Shrine dahil nga may mga grupo na sa mga posible pagtitipon ng mga grupo na kung saan mga taga-subaybay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sa EDSA Shrine, sa Menjola, may mga kapulisan na dyan. So hinighten, meaning pinahigpit yung posibilidad na magkaroon ng pagtitipon ito mga taga-suporta ni Tatay Digong. Tapos, yun ang latest ngayon sa binalita niyan, ABS-CBN eh. Tapos, ito naman kaila SMNI, latest, anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ni si Kitty, nagpapasaklolo na sa Korte Suprema para sa pagbabalik at agarang paglaya ng kanyang ama na ibinyahe papuntang The Hague, Netherlands matapos ito'y illegal na inaresto kahapon. Naghain ito bilang remedyo sa umano'y lilipad illegal detention sa dating Pangulo. So, dan yung latest. So, parang sila Atty. Salpanelo yung nakita ko naghahain. So, yan yung yan yung nangyayari dito. Maraming nasaktan na Pilipino, including me, mga kapwa ko DDS vlogger, yung mga viewers ko, kayo, na nanonood sa akin. Gaya na sinabi ni Senator Peter Alan Cayetano, na yung iba nagbubunyi dahil nakamit o sinasabi nila na sa wakas na ginagalang natin yon na kung ganun ang pananaw nila. Magkakaiba naman tayo. Pero ang question kasi dyan yung due process. Gaya na question ni Senator Peter Cayetano, yung due process, di ba? Tama ba yun? Di ba? Tama ba yung ginawa nila na madalian? Hindi man lang pinagpahinga si Tatay Digong. Nag-comment pang may ba ang latest nga ngayon? Parang isang buong gabi, sandwich lang ata yung pinakain kay Tatay Digong according kay Kitty Duterte, kay Veronica. Mabuti pa si Kitty talagang talagang palaban din. Alam mo yun, syempre pagka tatay mo yung nasa ganun, medyo iba na yan. High emotion yan. Tatay mo yan di ba? Pero kahit pa paano, naniniwala ako naging kalmante pa rin sila. Mga kayon, ito yung nangyayari sa Pilipinas. Ganito na, kagrabe. Lagi ko sinasabi sa inyo to, no? Naiinggit ako sa mga OFW. Kasi ako, workaholic akong tao Alam ko yung kapasidad ko. Pag ako nagtrabaho, kahit saan mo ako ilagay, kahit saan probinsya, kahit saan probinsya, lugar o kahit bansa, kaya kong magtrabaho, bigyan mo lang ako ng internet saka laptop o iPad o cellphone, kaya kong magtrabaho. I'm a digital nomad, kung saan, kahit saan pwede ako. Kaya inggit na inggit ako lagi, sinasabi ko to sa mga OFW. Kasi naiinggit ako the way yung gobyerno nyo dyan, na yung mga ayos, di ba? O siguro, hindi ko naman sinasabing perfecto yung gobyerno nyo dyan. Pero compare naman dito, di ba? Kung ako nandiyan dyan sa inyo, siguro gagawin ko lahat para maging residence ako dyan. Maging residente ako dyan, mag-grade ko yung pamilya ko, dyan na ako manirahan. Uuwi na lang ako sa Pilipinas para gawin bakasyonan. Pag gusto ko mag-swimming sa Boracay, sa Siargao, sa Palawan, gano'n. If I have the time, yun ang gagawin ko Yun ang gagawin ko. Kasi to tell you honestly, hindi ko alam kung makakatikim pa ng ginhawa yung Pilipinas. Na siguro kung papasok etong Siyam na to,
'Di ba? Lagi kong pinopromote sa inyo 'to, itong siyam na PDP laban na 'to, baka doon kahit papaano makakuha tayo ng ginhawa. O kaya pagka si BP Inday Sara na Duterte yung nakaupo bilang presidente, ang problema 6 years lang yun. 'Di ba? 6 na taon. So 6 na taon ka lang giginhawa. The following year, na 6 na taon, di balik na naman tayo sa normal. Ganun nangyari kay kaya President Roa Duterte, 'di ba? Maayos. Kahit papaano naramdaman natin na safe. Nung nawala siya, balikan na naman sa dati. I mean, hindi consistent. 'Di ba? Kaya hanga ako doon sa mga OFW natin. Alam ko, hindi ko sinasabing madali yung buhay dyan. Pero siguro naman, hindi yung gobyerno nyo dyan, hindi gaya ng ganito sa atin. Di ba? Nakakainis. Nakakawala ng gana. Pero ako, kailangan ko pa rin magtrabaho kasi kailangan ako ng pamilya ko. Di ba? Kaya kailangan ko pa rin humarap sa inyo. Yun nga lang, hindi lang ganun na jolly. Di ba? Kasi usually, ang intro ko, jolly. Hindi ko makakuwang maging ganun Di ba? Ang sakit sa puso kasi. Hindi ako nakatulog kagabi. Paandap-andap yung tulog ko. Pagka nagising ako, hawak cellphone, titignan ko yung balita. Tapos pagka na-browse ko na lahat, balik ulit sa tulog. Kaya talagang, tapos ang bagal pa ng laptop ko, bagal pa ng cellphone ko. Dapat kanina pa ako may upload. Mga kayon, suportahan natin yung bawat isa. Ngayon yung kailangan. Ngayon natin napakita yung suporta ang kinakailangan natin. Suportahan natin yung mga kahit social media lang. Kahit social media lang, paki-like and share itong video natin. Suportahan nyo rin ako mga kayon dahil mahirap din lumaban pagka nandito sa Pilipinas di ba? Lalo-lalo na pagka ang layo mo, di ba? Pero pupuntahan ko yan, titignan ko, tatanong ko sa mga kapwa ko DDS. Nandoon na kasi sila sa labas tayo, reporting tayo dito sa studio natin. Pero lalabas tayo, pakita natin yung suporta natin sa Duterte. Mga kayon, gamitin natin itong hashtag na to. Siguro idagdag na lang natin si Tatay Digong. Hashtag Protect VP Sara, hashtag Domolon TV, hashtag Skochi, hashtag Alon Malapitan, hashtag Ernix Dionisio, hashtag I stand with PRRD. Walang space. Suportahan natin yung bawat isa. Lalong-lalo na tayong nagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat. Abangan nyo yung mga upload ko. Wala na ako sa oras kasi kailangan ko ibalita kagad sa inyo to. Usually kasi alas 2 saka alas 7 ang upload ko. Pero nag-upload na ako kanina, mag-upload ako ulit ngayon, mag-upload ako ulit mamaya. Kasi ang dami natin issue na kailangan pag-usapan. Pasensya na, medyo mahaba yung mga video. Wala akong pwedeng mai-omit kasi kailangan pakinggan natin. Kailangan malaman natin kung ano yung mga saloobin ng bawat isa. Nang sa ganon, hindi lang isang sources natin. So marami. Magbibigay pa tayo ng update. Pakiamtabay na lang sa channel natin, Joe Malone TV. Maraming salamat po. Issue ng bayan, ating pag-usapan.